mangyan ay malayang namumuhay noon sa may 1,000 ektaryang lupa sa Batangan. Sila ay may kanya-kanyang lugar na tinitirhan, masagana at walang gaanong problema. Isang araw ay pumasok ang loktanon o tagapatag ng mga tulisan. May isang matandang buhid na nilooban, ninakawan at tinaga sa leeg. Ang pangyayaring ito ay dinala ng mangyan sa husgado. Tumagal ng 3 taon ang asunto. Dahil sa pangyayaring ito, nag-ipon-ipon ang mga buhid. Una ay 2 pamilya lamang, pagkatapos ay naging 5 at dinagtagal ay may naipong 239 na pamilya doon. Sa prosesong ito ay nahirapan ang tribong buhid dahil sa kanilang mga paniniwala tulad ng kapag mag-iipon-ipon ang mga pamilya ay may mamamatay. Kapag magtatanim ng maramihan na higit sa kailangan sa pagkain ay may mamamatay. Hindi dapat magpaaral ng anak dahil may masamang mangyayari. Kapag may magbububong ng yero, may mamamatay. Ang pag-aalaga ng baka, kalabaw at kambing ay hindi pasok sa kultura. Ang pag-aalaga lamang ng manok, baboy, aso at pusa ang maaari sa kultura. Hindi kaugalian ang pagsusukat ng lupa para sa bawat angkan. Ang sabi ng mga taga-gobyerno sa buhid, kung hindi kayo mag-iipon-ipon, mahihirapan kami sa pagtulong sa inyo. Dahil dito, nagbuo ng resolusyon ang 6 na konsehal ng buhid na mumultahan ng 25 piso ang sino mang hindi sasali sa pag-iipon-ipon. Hindi magtatanim at hindi magpapaaral ng mga anak na may 7 taong gulang na. Ang pagbumultang ito ay naipatupad sa loob ng 6 na taon pagkatapos ang mga buhid ay natuto na at hindi na kailangan ng pagmumulta. Unti-unti nilang naranasan na wala palang katotohanan ang ilan sa mga paniniwalang nakaugalian nila, kaya naibsan ng kanilang pag-aatubili. Nakita nila ang mga nagtatanim ng maramihan o nagbububong ng yero ay hindi naman namamatay. Nakita rin nila ang kapakinabangan ng pagpapasukat ng lupa, kaya pumayag na rin silang ipasukat ang kanilang lupa. Na ring lumaban ang mga buhid sa mga pastuhang nasa loob ng kanilang lupang ninuno. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman dito. Pinuntahan nila ang may-ari ng pastuhan. Nagpadala doon ng surveyor ang ahensya ng gobyerno. Araw-gabi ay nagpapaliwanag sa tao. Ang kalakasan namin ay ang maayos na pakikipag-usap, ang sabi ng kanilang yaong. Bilang isang napakalaking tagumpay ng tribo, nakuha nila ang buong 74,022 pisong ektaryang lupaing ninuno.